6:35 na po. Eto na, oras na para sa ating Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Actually, hindi na kailangan pang introduce ang ating guest, Sister El, dahil kilala na siya. Ayan, hindi na kailangan na introduction, pero papakilala pa rin natin. Yes, Lakay. Siyempre, para malay mo may nakikinig sa atin na Gen Z. Yes, o nga, mga Gen Z, mga Gen Z, Lakay, ayan, yes. NR, NR. Mga NR, sabi ni Sed, no reaction lang. In short, dead ma lang. Ganun ba yun? Pero ngayon, sa panahon nito, hindi ka pwede maging deadma, ha? NR, ha? Dapat may pakialam. Yes, at ang ating bisita, isang kabalyer, mga mista. Ayan, graduate ng Philippine Military Academy at very colorful ang kanyang karera. Siya ay naging chief ng Philippine National Police, chief ng PAOK TF, at hindi lang yan. Ayan, nung panahon niya bilang PNP chief, naging disiplinado ang kapulisan na Sister L, ha? Tumino. At saka sumeksi ang mga pulis, ha? Sexy. Grabe ka sa sexy. Di ba pwedeng naging fit? Ayan, naging fit na lang. Ayan mo na sexy, ha? Bawal ang malalaki ang tiyan. Naging bato-bato ba, Lakay? May Ayan, mga papandesal ba? At higit sa lahat ay, of course, naging miyembro ng Senate of the Republic. At isa siyang naging judge sa impeachment court nung ma-impeach ang dating Chief Justice Renato Corona. Para natin, Senator Ping Lacson, sir. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Good morning, Magandang umaga, Lakay Mayor and Sister L. Magandang umaga sa ating lahat. Ayan, bago namin simulan ang job interview, Senator, sir, ha? Abay, kayo po ay naging, hingan namin ka ng insight, ha? Reaksyon kaugnay dito sa final na articles of impeachment kahapon laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang bilis, ha? Sabi na aking bubit na umaga, nagpapatawag sa Kongreso, ha? Nag-shortcut ba lang? Nataranta ang mga congressmen, bigla ipinatawag. Yung pala ay nagpirmahan na para sa impeachment. Anyway, Senator Ping Lacson, sir, ayan, reaction po, ayan, dito sa impeachment complaint laban kay Vice President. First time na isang Vice Presidente ang ma-impeach. Palagay ko, mas mabilis yung nangyari kay President Erap kasi after opening prayer, na-impeach na. Tuloy-tuloy na. Mas mabilis pa yon na Lakay. Nagano po ba? Ayan. So anyway, itong impeachment kay Vice President, marami ang tanong dito, Senator Ping. Kakayanin ba last session na kahapon? Pwede magkaroon ng special session impeachment hearing. Bakasyon na ang mga senador natin. Yeah, I don't think so, no? Kasi June 2 ang balik nila. Pero yon sandali rin lang yun eh. So, at saka marami pang gagawin bago magsimula yung trial. Gagawa pa ng rules of impeachment. Tapos siyempre may mga formalities pa yan, ano? Of course, transmitted na, no? As of last night yata. Pero ganon. At saka kung halimbawang simulan nila yung impeachment trial, after 2025 elections, sa July, pag-opening ng bagong kongreso, magbabago yung landscape, yung membership ng Senado. Yung nga po. So baka kailangang ulitin pa uli yung mga nasimulan na kasi hindi alam ng mga bagong papasok yung naganap sa trial. So I think for practical reasons, baka mas magandang ipagpaliban na yung trial mismo pagpasok na ng bagong Congress, yung 20th Congress. Ayan, Pero yung maraming school of thought, dalawa, may mga nagsasabi na question na sa Supreme Court, yung impeachment dito sa Vice President. Pero ang tanong dito, Senator Ping, ayan, marami ang nagulat dito kasi alam natin na matindi ang pronouncement ating presidente na wag impeach, mahagulo lang yan. Ayan, maging ating kapatid sa INC sumuporta rin na wag i-impeach ang Vice President. Pero biglang-bigla po, ayan, at ngayon
ang una pang pumirma ay ang presidential son. Ayan, bakit kaya? Ay alam naman natin siguro, di naman tayo pinanganak kahapon. Wala namang uusad na impeachment case nang walang blessing ang presidente, Senator. Totoo yan na lakay si Sir El, dahil yung impeachment sa ating noon si President Erap tapos yung si Chief Justice Corona, talaga nakakapaghiwa-hiwalay ng bansa, lalo ito dahil medyo malalim yung alitan, sagutan ng mga patutsada ng bawat kampo at presidente sa vice presidente. Medyo hindi healthy para sa ako nga nung medyo nagsimula na yung away, yung palitan ng maanghang na salita. Naging guest ako doon sa AmCham, doon sa Davao. Opo. So tinanong ko kung ano yung aking pananaw. Sabi ko, tumulong na lang tayo para mag-de-escalate. Huwag na tayo makikantsaw para lalong mag-away. Kasi ang sabi nga ni Lee Kuan Yew, when elephants fight, it is the grass that suffers. Tayo yung mga damo. Pag nag-away yung mga malalaki, mga higante, talagang ang tatamaan talaga yung masang Pilipino. Ayan. Kaya hindi healthy. Doon lang sa punto na yon. Tungkol naman sa kung ano yung talagang reason kung bakit biglang na-transmit, nagkaroon ng impeachment at na-transmit. Ayoko na muna mag-comment kasi kung sakali-sakali na manalo tayo at maging maupo bilang impeachment judge, baka ma-preempt sa aking pananalita kung ano yung after all, hindi pa rin natin alam hindi pa natin nakikita yung nilalaman ng articles of impeachment. Ayan. So alam natin na yung mga ganito impeachment, imposibleng walang blessing ang presidente. Ito kaya medyo nagbago ang ang mga pangyayari, sitwasyon, Senator, sir. Dahil dun sa sinabi mismo ng Pangulo lately, dahil sa kinukestyon ng mga taga Davao, ayan, sabi na natin, yung 2025 budget, at sabi ng presidente ito ay related daw sa planong destabilization. Ito kaya ay may kaugnayan doon sa mabilis na impeachment case laban kay Vice Presidente. Hindi tayo privy doon. Lahat ng pag-usapan natin dito, Marites. Ayan. Pero teka, bago natin iwanan ng impeachment, Senator Ping, ayan. Ano ang pagkakaiba ngayon dito sa impeachment case laban sa Vice Presidente at yung impeachment ng dating Pangulong Erap at dating Chief Justice Corona? Bawat impeachment trial may kanya-kanyang characteristics, at saka siyempre membership ng Senate nagmamatter din yan. Dahil after all, alam naman natin hindi naman talaga legal masyado. May legal din pero mas political kaysa legal ang impeachment trial. Kasi alam mo na, malaking factor din yung kung ano yung magiging kumpas ng Malacanang, whether ito'y kitang-kita o kaya medyo subtle, malaking bagay yon. Ayan. Bakit ba naging matagumpay ang impeachment kay Chief Justice Renato Corona noon? Ako, bumoto ako to convict. Kasi nung naglabasan ng mga ebidensya, nung una, hindi Okay. Kasi parang on its face, parang sabi ko, parang walang masyadong basihan. Pero nung naglabasan na, kasi sa impeachment trial, lakay, Sister El, lahat pwedeng ilabas Doon nga namin natuklasan na yung palang salin, pagka liit-liit nung font, yung pala may authority yung ombudsman na talagang buksan lahat yung bank accounts mo, lahat. Nakalagay doon na pwede siya mag-coordinate maski sa ahensya ng gobyerno para suriin lahat, pati yung effectively parang naka-waive yung bank secrecy, yung rights under the bank secrecy law. So yun ang naging outcome nung kay Chief Justice Corona. Kasi nung nag-appear si Ombudsman Morales, Conchita Morales, iyon, nailabas lahat yun. Kaya what struck me doon sa mga explanation ng votes, ang talagang yung maalala mo lang noon si Lito Lapid dahil yung pizza pie. Pagkadami-daming mga explanation na pinagandaan ng napakahabang panahon, ang naalala ng mga tao
yung explanation ng vote ni Lito Lapid dahil yung pizza pie niya. Explanation. Ano ba hindi ko ito masyadong matanda yung pizza pie? Ano ba Medyo hindi ko inabutan yun, Lakay at saka Senator Ping. Parang isang slice lang. Anyway. The legend, iba Pero talaga. napakaseryoso niyan. Medyo pagka sa amin sa experience namin, talagang mag-aaral ka. Kasi bawat isa sa amin, siyempre judge, magtatanong ka. Hindi naman po pwedeng walang laman yung tanong mo. Hindi pwedeng ikatwiran mong walang laman yung utak mo. No? Mag-aaral ka talaga. Naku, naalala ko, Senator Ping, nung in-interview ko si Chief Justice Corona, dyan na upo, ayan, at dyan na upo si si Justice Maidas Marquez. Kasi siya yung court administrator yata. Tsaka lagi siyang present noon. Si Justice Maidas. Totoo yan. At may alam mo, sa mga impeachment trial, pinaka-controversial ay isa sa mga controversial dito, of course, kay President Era, pero dito kay Chief Justice Corona kasi nagkaroon dito, Senator Sir, na yung DAP ba? PDAP? na marami ang nadamay. Ayan, di ba? Alam mo, water under the bridge, tapos na, pero maikwento ko lang yung konting sidelights. Kasi nung nagkaroon na ng conviction, meron na kaming ruling, nagkaroon ng caucus. So may anunsyo. Meron tayong additional. Ako naman, dahil hindi ako kumukuha ng pork sabi ko, alam mo naman where I stand. So wave ako dyan, hindi ko kukunin. Parang 50 million each ganun. Wow. So meron akong katabi noon, kinalabit ako. Sayang yan, ipasa mo na lang sa akin. Sabi ko, parang hindi tayo nagkakaintindihan sa akin. Personal ko ito na advocacy ko ito. Saka tinayuan ko to parang gano'n. Pero palagi ko nagbibiro lang naman. Parang gusto ko malaman kung sino yung nagbiro kay Senator Ping. Secret. Palagi mo, kilala mo yan, Sister L. Ayan. NR na ako dyan. NR na. At speaking of yan, tuloy nagsalita ang dating Pangulong Noynoy Aquino dahil sabi, to be direct, to be frank, sabi nga yung ilang senador noon, impeachment judges, sabi para bumoto, i-convict ang dating Chief Justice Corona, talagang binigyan sila ng hindi ko masasabi kung bribe ba ito, pero hindi naman kasi nangyari after na. After na ba? Nung tapos na parang pakimkim. Tapos na yung binyag. Tapos na binyagan, pakimkim na lang. Hindi yung kung before masama yun. Kasi after na pala yun. Talaga yun. After. Ayan. At ang sabi ng dating Pangulong Noynoy, yan yung PDAP Priority Development Project. Ilawin na rin po natin. Hindi pork barrel ang disbursement acceleration program. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP. Ang pagnanakaw, illegal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Damdamin Bayan. At alam naman natin noon na Senator, ang issue noon kaya bakit na-impeach ang dating Chief Justice ay may kinalaman sa Hacienda Lucita. Hindi po ba? Hindi. Ang alam kong background noon yung midnight appointment. Okay. Na parang hindi maganda ang dating kay Pinoy, President Noynoy. Kasi nga, kate-take over niya, in-expect niya, siya mag-appoint ng panibagong Chief Justice. Dahil na-tsempo yung retirement, noong mandatory retirement, noong papalitan, nasa yung sa period na banned ang mga appointments. Okay. Pero after that, nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema na sinasabing exempted yung appointment ng mga Supreme Court justices. The rest is history. Ganun ba? Lakay. Bago ka, Sister El, bago makalimutan yung kasi matunog din ang issue noon kasi ang Supreme Court noon nag-decide dun sa Hacienda Lucita issue na dapat daw talagang ilan reform, ganyan.
Hindi ko alam yung background. Based doon sa aking bubuit. Parang hindi gano'n ang... Gano'n ba? Anyway, opo, ayan. Right, so, Okay, Sister El, take it away. Lakay, iwanan na muna natin ang usapan ng impeachment at ang pa-history ni Senator Ping at ni Lakay. Ang dami kong natutunan dun sa discussion natin, Lakay. Pero ito muna, Lakay, puntahan na natin. Advantage sa mga matatanda. Veterans. Ayan, veterans na lang. Kaya, Mahuwisyo. mga unang ipinanganak. Okay, proceed, Sister El. Sa ating Bakit Ikaw, punta na tayo, Lakay, dahil si Senator Ping ay muling susubukan na makabalik sa Senado. Siya, Lakay, ay mahigit na 50 years na bilang public servant at siya po ay naging PNP chief, naging senador at minsan ding humawak po ng pwesto sa gabinete. Sen, ang tanong po ngayon ng masang Pilipino, bakit ikaw at ano po ang nagtulak sa inyo na muli pong bumalik sa Senado? Sasagutin ko muna yun sa pamamagitan ng isang tanong din. Bakit hindi? Ayan. Parang parehas kayo ng sagot ni Sen Gringo na Magbista talaga. Bakit hindi rin daw? Magbista, mga macho black talaga, mga cavaliers. Ayan. Hindi, bakit hindi? Kasi ako naman yung makatotohanan at seryosong nagbantay sa kaban ng bayan. Kasi sa buong 18 years na pinagsilbi ko sa Senado, taon-taon talagang pinagtsatsaga namin mag-scrutinize, hindi dahil sa meron kaming pinangangalaga na siningit namin doon, insertion o kaya realignment or yung tawagin natin pork barrel. Kasi meron akong mga alam na kaya nagbabantay sa budget, sinisiguradong hindi mawawala yung kanila siningit. Ako, iba. Nagbabantay ako kasi gusto ko talagang mapatino yung paggamit ng mawasto, yung paggamit ng budget. Sa katunayan, si Sir El, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Nung bago ko matapos yung term ko nung 2022, nag-calculate yung aking mga staff. Sa loob ng 18 taon, ang natipid namin sa dahil sa aming pag-scrutinize, dahil sa aming pag-aalis ng mga mami-misuse o kaya yung hindi magagamit, pumalo na ng 300 billion pesos sa loob ng 18 taon yan. So, yun. Pangalawa, bakit hindi naman ako, hindi naman ako tumatanggap ng pork barrel. Pati yung mga lobby money, alam mo, maikwento ko na rin. Minsan, may nagpadala kay Tito Sen, congressman ito, na mayapa na ito, hindi ko nababanggit yung pangalan. Meron kasi noong franchise na applicant, at nagpadala ng, alam mo na, lobby money. So, nag-usap kami ni Tito Sen, to long and short, napagkasundo namin, sa uli natin. Kasi suhol yan dahil nga franchise Anyway, so ako naman naisip ko, kung isosoli natin doon sa nagpadalang congressman, baka hindi naman masoli doon sa pinanggalingan, isipin pa rin na tinanggap natin. Kakilala ko naman yung presidente ng kumpanya, tinawagan ko. Sabi ko, gusto ko lang malaman mo na hindi namin kinuha yung pinadala. Hiyang-hiya. Sabi niya, baka pwedeng mag-lunch naman tayo ni SP. Kasi sabi ko nga kay Tito Senon, alam mo, bago ko pa lamang Senate President, ito yung magde-define ng leadership mo. Kasi hindi naman siguro na paghihirap. Medyo malaking halaga rin, matetempt ka rin. Pero yon, so nag-lunch kami, ang explanation ng yung presidente ng kumpanya. Sabi niya, alam mo, hindi na namin alam yan. Sabi ko, hindi nyo ba natanggap yung letter? Kasi lagi ako may template na letter dyan na kung merong mag-represent o mag-misrepresent sa akin, tawagan nyo ako, ito yung number ko. Dahil siguradong hindi authorized yan. Sabi nila, hindi namin natatanggap. Siguro, yung po sa office may kasalanan. Pero dala ko yung Xerox, ito yung letter ko. So ang paliwanag, hindi, lump sum na yan Binigyan namin sa lobby firm, bahala na sila dyan. Sabi ko, basta't eto, dala-dala namin, sinosoli namin siya, bahala ka na dyan. Ang point lang naman namin, lalo ako, para lang ipagbigay alam sa iyo na hindi namin kinuha. Kasi kung hindi namin sa iyo ibabalik, baka nga hindi makabalik sa iyo, isipin mo pa rin, kinuha pa rin namin. Tama. Pangalawa, maski yung mga bills, alam mo, pag malalaking korporasyon ang involved, alam ba, syntax, may mga tatamaan. Ganon din. May tatawag sa iyo kung pwedeng mag-brief. Hindi, magbi-briefing kuno, 30 minutes. Sabi ko, i-email nyo na lang kasi pwede ko naman pag-aralan. Basahin yun After 30 minutes,
naging 10 minutes. Nagdududa na ako. Iba na yung agenda nito. Yung 30 minutes, nung nasa plenaryo na kami, tumawag na yung, nag-text na yung staff ko. Kasi ano na kami sa floor. Discussion. Sabi niya, sir, meron ditong mistisa, babae. Gusto ko raw makausap sa office. Umakit ka lang daw, maski 2 minutes. Sabi ko sa staff ko, Cesar, hindi yan magbibrief, magbibigay yan. O sir, may bag nga sir sa may paanan. Sabi ko, ilang beses na yung nag-attempt. Sabi ko, wag na. Tapos bandang huli, yun, napag-alam ko na ang laman pala ng bag 10 million. Wow. Pesos. Grabe naman. Ganon talaga yung nangyayari. Kaya ang tanong nga, bakit ikaw? Bakit naman hindi? Maayos naman yung aking paglilingkod sa bayan. Opo, ayan. At bago ang ating man on the street, ang ating mga reporter, Senator Ping, pinakalat natin at sila ay magtatanong sa'yo. Pero ihangad ko lang yung question, bakit nga ba ayaw mong tumanggap ng pork barrel, PIDAFA? Kayo noon ng dating delayed Senator Joker Arroyo, kayong dalawa lang ang senador na hindi tumatanggap ng pork barrel. Babalikan po natin kay Senator Ping Lacson, pero dito muna tayo kay Edniel Parosa, ating man on the street. Ang ating mahabay sa labas, sa kalsada, ay sila ang magtatanong. Sa iyo po, Sen Ping Lacson. At kasama po natin si RH52 Edniel Parosa. Edniel, ano ang katanungan ng isa sa ating mga kababayan kay former Senator Ping Lacson? Edniel? Magandang umaga, Lakay at Sister El. At of course, good morning kay former Senator Ping Lacson. Walang duda, kilalang fiscalizer at vanguard ng national o ng ating pondo dito sa ating bansa. Pero kapag pumunta ka, Lakay at Sister El, sa mga umpukan sa baba, kaya dito sa isang terminal ng jeepney sa lungsod ng Pasig, may mga tanong din siyempre yung mga ordinaryong mga mamamayan natin na medyo, kumbaga sabihin na nga natin may sarili ring sektor at may sarili ring kalam ng sikmura. Sir, kasama natin Senator Ping Lacson. Senator, kasama natin ngayon sa atin si Sir Carlito Cruz, isa sa mga opisyal ng TPP JODA, may rutang Pasig City hanggang sa Tipas Taguig. Magandang umaga, sir. May katanungan ka kay Senator Ping Lacson. Meron po. Gandang umaga po, Senator. Gandang umaga po naman. Dati na po kayong senador, tawag dito, babalik po kayo ngayon para tumakbo. Ano po bang magagawa natin sa mga nag-consolidate na unit para maayos ang mga papel po namin pero nagkakaproblema sa LTFRB? Ito is the issue ng transportasyon at modernization. Lakay kay Senator Ping. Senator Ping, sir? Hindi ito first time na narinig ko yung concern, kasi kailangan magtayo sila ng kooperatiba at i-consolidate yung prangkisa. Kasi alam mo, yung mga ating yung tatay ko kasi driver, pero operator din kasi nakabili ng jeep. Minsan siya namamasada, minsan naman handang mag-adapt doon sa sitwasyon na hindi na nila sarili yung prangkisa ng jeep nilang manamaneho. Kailangan ito pag-aralang mabuti ng LTFRB pati ng DOTR kung paano magkakaroon ng balanse. Kasi alam mo yung kultura, pag bigla mong pinalitan, maraming mag-o-object, maraming mag-o-oppose kasi nga bago ito So naidulog na sa akin yan ng kanilang grupo nung senador pa ako. At sabi ko, mukhang may katwiran sila. At saka napakamahal, Lakay, si Sir L. 2.7 million So saan sila kukuha? Ngayon, minsan ka-breakfast ko si Governor Chavit. Yung kanyang programa, hindi ko, total, nag-withdraw na naman, hindi ko na siya ikakampanya. Napakaganda yung kanyang Egypt kasi binabaan niya yung presyo, willing sa mababa hanggang 1.2 million pesos lang. Tapos yun nga, pinaglalaban niya na yung prangkisa, gawin natin individual, wag yung ikaw consolidate isa lang prangkisa, parang naka-incorporate. Parang kooperatiba. So, ang kanya ang hulog, sabi ko, paano yung hulog, Gob? Sabi niya, ang hulog nito parang boundary, daily. Sabi ko, napakainam yung programa mo pala, Gob. Ba't ka nag-withdraw? Pero yun, dapat pag-aralan. Yung sabi ko nga, the long and short of the whole story, the whole issue, dapat pag-aralang mabuti. Wag nating parang ibagsak na lang ng ganun na lang, ng
kulang sa consultation. May katwiran yung kanyang hinaing actually. Ayan, Okay. actually, may dagdag ko lang, Edniel, Senator Ping. Si Mr. Francisco, ilang beses namin na-interview dito sa DZRH. Yung ini-import nating jeep from China, may higit 1 million. Kaya pala ng less than 1 million ang jeep na mahagandang matitibay na gawa ng Francisco yung Motors. Pang-isa, ang hilig natin mag-import. Tayo parang bansa tayo ng mga importers Alam mo, ang trade deficit na natin ngayon, kung magkano, nasa 54.7 billion US dollars. Wow. Medyo madugo. Bakit? Kasi hindi tayo nakahanda, no? Balik ito, puntahan natin yung budget, ano. Tuwing magbubusisi kami ng budget, napansin ko yung nakalagak na pondo para sa R&D, Research and Development, 0.4% ng national budget. Sabi ko, bakit ganito kaliit? Paano tayong asenso kung aasa na lang tayo sa pag-import? Nung Chief PNP ako, meron kaming yung Research and Development na director staff. Ang trabaho mag-Google kung ano yung bibilin Sabi ko, popondohan natin yung Research and Development. Tapos, ang trabaho lang pala, Google lang. mag-Google lang para mag-canvas lang ng bibili. Hindi ba dapat mas mainam? Tayo yung gumawa. Tama. Pagyamanin natin yung research. Alam mo yung ibang bansa, kung magkano yung nilalaan nila sa pondo nila, at least 10%. Pagkatapos sa 0.4%. Ano magagawa ng 0.4% ng kabuang budget? Ilalagak mo sa R&D. I just hope dahil si President Bongbong, nasabi niya noon na yung digitalization, ipopursue niya. Pag nag-digitalize tayo, malaki matitipid. Bansang Korea nga kasi matagal na silang naka-digitalize. Ang natitipid daw nila sa kanilang sa expenditures nila. Pagkalaki-laki. Parang $1 billion din ang na-save nila taon-taon. Kasi self-sufficient Paano tayo maging self-sufficient? Kung import lang tayo ng import, pinapayaman natin yung ibang bansa. Tayo, hindi tayo asenso. Kaya si Donald Trump, America First policy. Pero lakay, balikan natin si Edniel. Edniel, may follow-up question pa ba si Kuya? Hingin na lang natin siguro reaction, sir, kung may follow-up ka pa kasi puno na yung kanyang jeep, lakay. Puno na ba yung jeep niya? Sige. Alam po ulit kung may maaasahan po ba kami sa subsidy ng mga operator kung darating na buwan. Ayan, parang hindi mas sasagot ni Sen dahil hindi pa nakaupo Ayan. Ano maasahan, Senator, siguro ng mga kagaya niyang operator? Pakita ko lang, lakay, yung kanyang jeep. Ito. Pasakay. Consolidated. Pasakayin mo si Kuya. Ito. Consolidated yung mga yan. Sir, thank you. At, thank you so much po. Ng mga pasahero, lakay. Baka inaabala mo si Kuya, baka may emperador kanyang bigyan mo. Abutan mo na, naabala mo yung oras Puno na yung kanyang jeep, lakay, pero yung kanyang tanong, anong sigurong pwedeng magawa ng mga bagong senador, particularly si Justin Lacson sa mga eleksyon para sa makagaya nila. Ayan, nasagot na yata pag-aaralan mo na mabuti. Okay, Kuya. Thank you. Thank you, Edniel. Thank you, sir. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Sir Carlito Cruz, isa sa mga opisyal dito sa TPP JOTA. Balik sa inyo, Senator Sister Elat Lakay. Maraming salamat, Edniel Parosa. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 midterm elections. At bago pa isang man on the street, Sister L, ayan, balihan ko Senator Ping. Bakit gano'n? Alam po niyo, Senator Sir, ang sabi ng mga mababatas natin, mapasenador, mapakongressman, naalala ko nung dating Pangulong Erap, binawal ang pork barrel. Walang, parang na-paralyze ang Kongreso. Walang gustong gumawa ng panukahalang batas. Sabi na kailangan ng pork barrel para may pakita naman kami sa aming constituents na may mga nagagawa kaming project. Bakit kayo, Sir, ayaw niyo ng pork barrel? Panahon ni Pinoy nung na-rule na naging unconstitutional na yung pork barrel ng Supreme Court. Alam mo, mahabang proseso ito, no? Kasi yung pagbalangkas ng tinatawag na National Expenditure Program, hindi yan nagsisimula sa Malacanang. Dapat yan simulan doon sa mga local development council. At ito nga yung disconnect. Kasi yun din, sa pag-aaral namin sa budget, napag-alaman namin na yung output, yung sinasabit ng mga regional development councils, no? Na kung saan ito naman yung na-consolidate na mga output naman ng mga local development councils mula barangay, municipal, city, provincial.
Ang ina-adapt lang ng national government pag prepare ng NEP o lalo na pag dumating na sa House, 20%. Pinaghihirapan ng mga local development councils, kasama doon yung hindi lang mga sangguniang bayan, sangguniang lalawigan, kundi pati mga NGO sa CSOs kasama diyan. Actually pati mga congressmen kasama diyan, member sila. Ayaw nila mag-participate kasi alam nila pagdating sa Congress, bahala na lang sila mag-realign, mag-insert para sa mga proyekto nila. So yun ang disconnect kasi sino ba yung mas nakakaalam ng mga needs saka priorities ng isang lugar kundi yung mga taga roon. Natatandaan ko sa isang bayan sa Bicol, nung araw, ginamit ko to example, fishing village, yung mga isda dadalhin sa kabayanan, bago makarating doon, magpapadagos to sa release ng train, sasakay ng tricycle, mag-jeep, pagdating ng isda, bilasa. Wow. Ang isang diferensya lang pala, isang 30 million pesos na halaga ng tulay. Wow. Hindi napapansin ng national government, hindi nasasama sa budget kasi hindi lalam Pero nakakaalam taga roon. Napagawa ng tulay yon. Kasi pinapollow up ko yun kasi nung nalaman ko yung ganun na istorya, mismong ako, parang tinarbaho ko na asikasuhin nyo to kasi kawawa yung mga mangingisda roon, hindi napapakinabangan ng maayos yung kanilang huli. So nang napagawa ng tulay yun, 10 at 3 bayan nga napakinabang doon, Sampaloc, Look yata saka yung Pamplona, nakinabang. At malaki pa sa salam, pero ang tagal na nilang pinaglalaban, tulay lang ang diferensya. Naging 45 minutes lang yung biyahe Sa halip na maghapon, isipin mo, nag-i-skating pa sa release ng tren bago sasakay pa ng tricycle. Ganon, yun ang sinasabi kong disconnect. Kasi kung yung pinaglalaban sa Local Development Council ma-adapt do sa national budget, asenso tayo. Tapos, dahil nga hindi na-adapt yung output nila, yung unused natin sa appropriations taon-taon ang laki. From 2016 hanggang 2023, alam mo Lakay? Opo. Ang average every year na hindi nagagamit 350 billion pesos. Wow. Sayang kung yon nagamit sana sa mga probinsya, sa mga munisipyo, ang laki na may papagawa nila. Nagkakaroon tuloy ng livelihood, nagkakaroon ng hanap buhay mga tao doon. Pero hindi sinisingit nito ng congressman, hindi naman naka-coordinate sa agency. So hindi ma-implement ng agency kasi hindi sila kasama sa pagplano. Walang program of work. Di ba sabi ni Presidente, paano itong isinamit sa aming budget? Paano implementa ng DPWH o DOTR? Walang program of work, hindi sila kasama sa planning. Ayun. Doon nag-uugat yung malaking unused. So sayang. Sayang yung So, dapat, kaya marami talagang dapat ayusin sa budget. Kaya nga, alam mo, mula nung gumraduate ako ng 1971, 6 na buwan lang ako nakapagpahinga. Tuloy-tuloy. Ito yung pinakamatagal kong pahinga, 2022 hanggang 2025. Anticipate ko na yung tanong mo, bakit tumatakbo ulit? Kasi napagod na ako kapapahinga. Kasi yung unang 6 months kong pahinga noon, EDSA Revolution, 1986. Kami yung mga natag na mga Marcos loyalists kasi yung unit namin sa Metrocom, ang boss ko noon, si Delate Colonel Rolando Abadilla. Yun, napakamalapit nung kay dating Presidente Marcos. Kaya nung nag-EDSA Revolution, floating kami lahat. Ako, pinatawag lang ako ni Gerald de Villa, CPC. Sabi niya, tumaas yung carnapping incidents. Pinatawag siya ni President Cory. Nagrereklamo yung mga insurance companies. Bayad ng insurance. So, baka pwedeng tulungan mo kami. Nasa ako noon sa Anti-Carnapping Task Force. At tuloy-tuloy na hanggang sa naging Chief PNP na ako. Pangalawang pahinga ko, yung natapos yung term ko ng 2013, 6 months na naman kasi inappoint naman ako ni Pinoy na mga siwa do sa coordination efforts ng Yolanda. Yolanda. Ito yung pinakamatagal kong pahinga. Napagod ako kapapahinga. kaya nagpal na lang ako ng certificate of candidacy. Mahirap pala yung puro pahinga. Boring. Tsaka marami pang pwedeng magawa para sa bayan si Senator Ping. Pero Sen, ito bukod po sa ibang issue muna tayo. Iwanan po muna natin yung tungkol sa pork, yung mga insertion, budget, dahil alam naman po natin na medyo mahaba-haba ang usapin po yan dahil hanggang ngayon ituloy-tuloy pa rin na marami ang gustong magkaroon ng pork barrel. Pero eto Tsaka po. isa nga pala, Senator Ping,
ang trabaho ng mga mambabatas natin, lawmaking, bakit maraming mambabatas natin ngayon, contractor na. Nag-i-implement Hindi lang yun, maski hindi contractor, bakit nag-i-implement yung mga mambabatas? Samantalang natatapos ang trabaho namin bilang legislators pag naipasa na yung budget. Oversight na lang kami, magbabantay na lang kami, tama ba yung pinasa namin budget, nagamit ba ng tama? Yun ang amin lang ginagawa, kaya natandaan nyo nun, meron akong pinakita sa PowerPoint, yung bahay nasa gitna ng kalsada. Ayaw umalis kasi hindi binabayaran ng right of way. So yung mga ganon, yun ang trabaho namin, parang oversight function. Hindi yung kami mismo namumudbud ng akap, ng AIX, MAIP, TUPAD. Kasi sa akin, ang pananaw ko, tama na yung 4Ps. No? I-enhance na lang natin, expand natin. Ang nangyari sa 2025, 198 billion. Binilang ko yung ayuda Alam mo kung gaano karami? 18. 18 types ng ayuda. Ayuda. Isa lang doon yung 4Ps. Yung nilaan ng Malacanang sa National Expenditure Program, 114 billion para sa 4Ps. Ang ginawa ng legislators sa House, tsaka sa Senate na rin, kinaltasan ng 50 billion. Naging 64 billion na lamang yung natira. At ikinalat sa iba't ibang ayuda yung natanggal nilang 50. Sa akin mali yun kasi yung 4Ps, ito lamang yung pinag-aralan, covered pa ng batas ito, may batas ito, I think 11310 Republic Act. Yung iba wala walang guidelines. Hindi alam kung paano. So naabuso. Yung 4Ps, may database. At tapos, meron siya, time-bound siya Pagdating ng 7 taon, gagraduate yung pamilya, papalitan ng iba. Nakapag-aral yung anak, tapos yung malnutrition, ina-address. Kasi ang ang strategy talaga noon is National Poverty Reduction Strategy. Magandang programa yon. At saka may batas Ito iba, walang batas puro butas. Ito na muna lang. Sige, Pero alam mo Lakay, meron din po tayong kukunin na katanungan sa ating mga viewers, listeners. Pero ito muna, bukod po sa usapin ng West Philippine Sea, alam naman natin to, matagal na pong usapin ng West Philippine Sea. Ngayon po, mainit pa rin ang issue ng mga nakakapasok na mga Chinese spies dito po sa ating bansa. Kayo ay veterano na po sa pag-gather ng intelligence. Ano po ba sa tingin niyo ang dahilan? Bakit may nakalulusot na mga ganito sa ating bansa? Tingin niyo po ba may lapses, may pagkukulang sa intel natin? Hindi lang lapses, kundi bakit naman bibigyan mo ng intelligence fund yung mga ahensya na wala namang training, walang experience sa info gathering. And dapat natin bigyan ng intelligence fund kung tutusin si Lakay Dayo kasi accurate lahat yung mga bubuit niya. Alam mo, sayang Lakay dahil sa akin dapat pagtibayin natin, ang bigyan natin ng intelligence fund, yung intelligence agencies. Andyan, dami natin, may ISAF, merong intelligence group, maski Coast Guard may intelligence. Tapos NICA, NSA, lahat. So sa akin, dapat dyan na lang itambak yung intelligence fund at yung mga ahensya na nangangailangan ng mga intelligence information, itap na lang nila kasi yun ang may training So ngayon, ang nangyari, naging usapin kasi yun nga, nare-recall ko, panahon ko noon, kinwestiyon ko, pinatanggal ko intelligence fund, so much para sa Philippine Racing Commission. Ang unang tanong ko, mangangailangan bang yung mga kabayo ng intelligence fund? So, pinatanggal namin yon. Yun ang minsan nasasayang kasi hindi naman nagagamit. Parang inaabuso na lamang. Baka gustong patiktikan yung mga nagbebenta ng karera. Ngayon na, Sen, halos lahat po ng ahensya ng gobyerno ay meron pong mga confidential funds. Intelligence funds. Dapat i-review yan dapat i-review correct yan. So, kailangan ka Senator Ping sa Senado. At isa pa, Senator Ping, nako, alam po ninyo, bumabalik na lang po ang krimen, at illegal drugs. Ano ang dapat nating gawin na Senator Ping? Bakit medyo nawala na? In fairness sa dati administrasyon, medyo tumahimik, nawala yung mga hold-upan sa jeep ng mga drug addict, mga drug addiction. Ano ang dapat nating gawin para maiwasan ulit ang pagbabalik ng petty crimes, hold-upan,
at itong illegal drugs, Senator Ping, sir? Back to basics, yung holistic yung approach, dapat yung two-pronged strategy na pinairal namin nung araw. Ngayon yata three-pronged strategy sila. Yung demand reduction saka supply reduction. I-constrict yung merkado. How? Yun yan, intelligence information, intelligence operations, tapos actual enforcement. No, pagka sinabi mo naman yung demand reduction, yun naman yung sa mga street users, posers. So dapat meron ding prevention at saka rehabilitation. Yun na medyo nakaligtaan nung nakaraang administration kasi na-focus talaga sa enforcement. So dapat talaga holistic yung approach. Natatandaan ko yung panahon ni President Erap. Nag-imbita kami yung mga DARE sa Los Angeles Police, LAPD. Inimbitahan namin dito. Tinuruan yung mga pulis natin na mag-seminar sa mga school children kung ano yung epekto ng drugs. Sa murang gulang, parang minumulat na itong drugs ganito kasama. Maganda yon sa prevention. No, yung drug abuse, resistance, and education. There. Ang gandang tingnan na yung pulis, naka-uniforme, parang teacher. Nag-aano sa mga grade 4, grade 5. Ang gandang tingnan. At saka talagang talab. Kaya lang hindi natuloy. Alam mo, pagpapalit ng administration, iba yung polisiya, walang continuity. Pati nga yung mga infra natin, di ba? Ang planning natin, napaka-igli Sa Amerika nga, 20 years, naka-in-place na yung gagawin nila 20 years from now. Sa atin, gustong-gusto ng mga namumuno sa atin, sila yung nag-groundbreaking, sila yung nag-o-open pagka bubuksan yung tulay. Hayaan natin kasi future generation ang intindihin natin. Kahit mga project ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., di ba? Ayan, nung nagbago administrasyon na pinalitan, hindi itinuloy. Pero ngayon, ibinabalik dahil nakita, maganda talaga. Ayan. At Sen Ping, bago pa sa ibang issue, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, nabanggit nyo nga rin po kanina, na natin rin pong mataas ang inyo pong rating, mga sa survey. Sa tingin nyo po ba, ano ang dahilan? Bakit patuloy po kayong tinatangkilik ng masang Pilipino? Number 5 sa latest survey ng SWS. Ayoko nang sagutin yan. Kasi nabuhat ko na yung bangko ko kanina. Tama na. Ako na magbubuhat ngayon. Tama na yung isa. Ayan, Senator Ping, kasi ko ay kasama sa administration na candidates. Ano po, ha? Ayan, ay ano ba ang kailan magsisimula ang kampanya ng ano bang tawag sa Unity Team ba ito or bagong alyansa bagong Pilipinas. Ito ay mixed, di ba, Sen? Magkakaiba to. Ano to? Iba-ibang partido. Iba-ibang partido to lakay nagsama-sama. Ako independent ako, wala akong partido, pero hinatak ako ni Tito Sen sa NPC. So naging guest candidate ako ng NPC, guest candidate din ako sa alyansa. Kasi yung lakas, NUP. Pinagsama-sama sila lakay. Ayan. So, kailan ba start ng kampanya? Balita na kay Bubit, magsisimula daw kayo sa from north to south daw. Oo. Sa inyo, sa lugar ninyo, Mayor. Sa Lawag. Punta kami sa Lawag sa February 11. Doon yung aming proclamation rally yung una. At napakasinsin. Pagdating ng February 13, makalipas isang araw, doon naman kami sa Iloilo. Wow. At pagka parang pinalampas lang yung Valentine's Day, February 15, nasa Davao naman kami. Wow, Davao. So, para bang, sige, umuwi kayo sandali sa February 14, biyahe uli kayo ng February 15. Ganun kasinsin. Pero ang 35 sorties ang ginawa. At ang matindi dito sa 35 sorties niyo, Senator Ping, totoo bang lahat daw ng 35 sorties niyo ay sasama ang Pangulong Marcos para suportahan po mga kandidato ng administrasyon? Yun ang kanyang habilin, actually. Sabi ng aming representative doon sa campaign headquarters. Kailangan kompleto kayo 11. Sabi ko, bakit 11? 12 kami. sana naman sumama na sa amin si Senator Amy. Ayan. Si Manang Amy pala yung isa pang nawawala. Pero lakay, ihabol ko lang to dahil nag-comment talaga siya dito sa ating YouTube channel. Sen, may tanong po siya, si Mike Kagit. Sabi po niya, Sen Ping, sana ma-actionan. Bagamat para na-address niya na to kanina, Sen, yun daw pong pagbili ng mga produkto sa mga farmers, ang daming middleman, kaya nagmamahal ang bilihin. Totoo yan. At yung iba daw, Sen,
laway lang ang puhunan. At saka yung cartel. Yes, cartel. Nasa mga 5-6 na layers daw bago makarating sa merkado. So talagang tataas sa dami ng patong. So ire-echo ko yung nabanggit ni Tito Sen, ano? Yes, sir. Na yung sa Davao del Norte, ang ginawa ni Governor Edwin Hubahib nung pag-upo niya, yung provincial government ang namimili sa mga magsasaka. Sinasubsidize ng gobyerno yung pamimili at sila yung nagmemerkado. Mura. Kasi subsidize na ng provincial government. At the same time, siguradong mabibili sa tamang presyo yung ani ng mga magsasaka. Sana ma-replicate iyon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. May dagdag ko lang, Senator Ping. Alam mo, isa pang magaling na gobernador, si Governor Marilu Cayco ng Batanes. Alam po niyo, bago dumating yung malakas na bagyo nun sa Batanes, nanawagan dito sa DZRH na sana bilhin yung kanilang bawang. Ayan. Abay, nanawagan dito, after a few days lang, ubos yung Ubos kanilang ang bawang. bawang. Sayang, alam mo, ang daming magagaling na mga local government officials, probinsya man o city, municipal, hindi sila nabibigyan ng pagkakataon nga. Dahil, yun nga sinabi ko kanina, may disconnect yung national budget sa mga needs and priorities of the local government units. Pagbigyan natutuwa nga ako yung ginawa ni President Marcos. Opo. Nagpirma siya ng EO number 82. Ano po Na yan? kung saan ini-strengthen niya yung Regional Development Council. Sana, pag in-strengthen mo yung Regional Development Councils, all the way down, strengthen mo yung municipal, hanggang provincial, city, pati barangay. After all, part sila ng budget process eh. Yes. Dapat yung karamihan ng, sa halip na 20% lamang ng kanilang output ang ina-adapt mo doon sa National Expenditure Program o sa national budget, gawin mong 50-50 man lang. Kasi after all, meron naman yung mga national agencies na meron din silang mga big ticket projects. Pero bigyan natin ng mas malawak na partisipasyon yung mga local development council sa nation building. Ayan, totoo po yan. Tama Mga po. LGU sa... Yes. Madede-congest pa tong Metro Manila. Kanina Tama lakay. Kala ko hindi ako aabot dito ng oras. Pare po tayo na late. Parehas Angat kayong ako ng... Hindi naman tayo late. Kasi on time lang, on time. On time. Si Sen Ping ay okay, sakto lang. Ikaw lang ikaw kayang pala late. late. Ako late. Siya ang latest. Yun, kasi pagka binigyan mo ng pagkakataon yung mga malalayong lugar, madede-congest tayo kasi may livelihood doon. Opo, May tama trabaho po yun. doon. Oo. Hindi yung lagi tayo nagkakagulo. Ilan na yung population dito? Ang daytime population ng Metro Manila, nasa 21 million. Wow. Paano natin pagkakasyahin? Totoo po yan. Oo. Wala. May disconnect. Dahil namin pinaglalaban to ni Tito Sen, yung tawag ko doon, BRAVE. Brave. Budget Reform Advocacy for Village Empowerment. Yun. Kasi nagkwenta nga kami ng mga unused appropriation. Sabi ko, itong unused, year in, year out ito, ibigay na lang natin, bigyan natin ng menu na anong dapat nilang gawin. Mag-aral sila sa local government academy kung paano magbalangkas ng development plan. At yung isipin mo kung lahat ng probinsya meron silang tigwa 1 billion taon-taon na may sinusunod sila doon sa alinsunod sa kanilang local development plan. Lahat meron, hindi sila magpapalitan ng yung residente nila mananatili doon kasi may trabaho. Totoo po yan. Totoo yan, Sen. At saka At manganganak yun, yung trabaho may magkakarinderya kasi yung trabahador kakain. Bibili ng gamit. Ayan, So yung may paninda sa palengke, mga damit man merong bibili. Sayang opportunity natin. Tama po yan. Napakaganda nun, At Sen. dapat yung mga LGUs natin sila ang maging salesmen sa produkto ng kanilang probinsya. Oo, totoo ka dyan, Lakay. Alam mo naman tayo, Alam laking mo probinsya. Sister Ellen, pagka yung budget season, punong-puno yung hallway namin ng governor, councilor, barangay chairman. Bakit? Bakit po? Namamalimos eh. Aha. Baka pwede, may dalang mga folder. Sabi ko, ang folder nyo dapat sa local development plan nyo, naka-incorporate na, hindi ho nga na-adapt naiwanan. Malungkot talaga. Malungkot yung... Ako, hindi naman sila makalapit sa akin kasi ang laki na nakapaskil sa aking pintuan, Ano ka no pork. Pasensyahan tayo. Wala, kasi pork na yun eh. Pagka nag-insert ka, Tama po. hindi kasama sa plan eh. So, hindi ma-implement. So magkaiba kayo ng karatulan ni Rico J. Puno. Nung konsel si Rico J. Puno, bukas ang aking tanggapan. Anyway, Senator Pinky Ding aside, sir. Ayan, so bilang mensahe po sa ating mga habayan, Senator, sir. Ayan, kayo po ay
hindi naman sa medyo pag na sa inyo. Kilala po kayo na fiscalizer, ayan, hindi involved sa corruption. Walang tinatanggap na, hindi tumatanggap ng pork barrel, ayan. Pati lobby money. Pati lobby money. So, ano po ang inyong mensahe, Senator Ping, sa ating mga kababayan para kayo po ay ibalik sa Senado? Simple lang ang mensahe ko na 12 naman ang pagpipilian. Pumili naman tayo ng talaga makakatulong. Hindi yung panggulo at hindi yung magpapatawa lamang sa Senado. So, yun lang pakiusap ko. Hindi lang ito para sa sarili ko, kundi para sa bayan na rin natin. 12 matitino at makakatulong ang ating piliin po. Senator, napakasimple, pero bago ko bitawan si Sen Lakay, yes, meron po kasi nagkomento sa ating YouTube channel, sabi dito, Sen, isang takbo pa sa presidential election. Ang tanong ko, Senator Ping, kung bibigyan ka ng isa pang pagkakataon, tatakbo ka po ba kayo ulit bilang Pangulo sa 2028? Lasura na ito, lasura. Not getting any younger. Baka by the time, hindi na ako pagod magpahinga. Inuulan tayo dito ng komento at Lakay talagang tingin ko, wala akong makitang ayaw kay Senator. Ayan. Mga troll ko yan. Hindi to troll, Sen. Dahil kilala ko mga username. Bibiro lang ako. Username nito talagang mga avid listener at viewers natin to. Biro lang, biro. Ayan. Siyempre, iba ang Senator Ping Lacson na pagka tama, ipaglaban, pagka mali, lamanan. Yes. Ayan. At Senator Ping, maraming salamat po. At sabi ng dating Pangulong Erap, yung mga ganyang mga plano ay destiny yan. Ayan, destiny. Senator Ping Lacson, sir, maraming salamat. Good luck. At sana nga ay kailangan kayo dyan sa Senado. Kailangan natin ng mga fiscalizer. Ayan, kailangan natin yung mga magaganda ang track record. Thank you and good morning. Thank you very much. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. This time